Mga kaistorya. Kakaibang vlog ito. Andito ako sa ospital kasi anak namin na-admit. Alam nyo mga kaistorya, pagod na pagod sana ako kasi gabi pa ito, may parang dinaramdam yung anak namin. Kulang ako sa tulog. Ngayon, hindi na ako nakapagpahinga. Dumiretso na sa ospital mga hapon. Buti na lang, meron akong mini-maintain. Ito, Genesis Organic Spirulina, para hindi madaling mapagod. Ito ay hindi synthetic drug Ang Genesis Organic Spirulina, ito ay isang plant or blue-green algae na itinanim sa fresh mineral water in an environment with low pollution. Marami ito mga nutritional contents na kailangan sa ating katawan. Kaya ito ang sikreto ng mga gwapo. Ito ang aking sikreto na hindi na sikreto ngayon. Genesis Organic Spirulina. So, bago tayo magsisimula sa ating pag-uusap, sa ating mga istorya, ay inom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina, mga kaistorya, ay mabibili online. You can order this online. Just write the name Genesis Organic Spirulina, Genesis Organic Spirulina, at mabibili dito sa Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Kaya, Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Magandang araw mga kaistorya. Kumusta kayo? Siguro magtataka kayo bakit ito ang ambience ng aking vlog ngayon. Andito kasi ako, kanina kami. Pero yung misis ko, mga kaistorya, ay umuwi muna ng bahay, kumuha ng gamit. Hindi kasi ako nakapag-record ng content ko kanina kasi may emergency na nangyari tungkol sa anak namin. 10 years old. Meron siyang, ang kanya pong kalagayan, mga kaistorya, cerebral palsy, quadriplegic. Kapag kasi nasabing quadriplegic po, hindi niya nagagamit ang upper at lower limbs niya. And meron pa siyang global developmental delay, mga kaistorya. So, to make it short, totally dependent talaga siya sa amin. Hindi siya makakain ng siya lang, makakapaglinis ng kanyang katawan na siya lang. Lahat po kami ang gumagawa. Nandito kami ngayon sa isang hospital sa Cagayan de Oro City, sapagkat kanina ay habang ako'y nasa trabaho, biglang tumawag si Mrs. at umiiyak mga kaistorya, sapagkat matamlay ang aming anak
natataranta na siya. Nag-video call siya sa akin at sabi niya, narito yung anak natin, hindi na kumakain, hindi umiinom ng tubig. Anong gagawin ko? Pinakita niya sa video. Nagtataranta na siya mga istorya. So ano sabi ko sa kanya? Relax ka lang at manalangin ka sa ating Panginoong Diyos. Papunta na ako dyan. Alam nyo mga kaistorya, totoo, itong anak namin, sabi ng doktor nung ipinanganak ito, sabi ng doktor namin na sa mga ganito ng kalagayan or cases, ang average lifespan lang daw ng anak namin is nasa mga 12 years. Ngayon, 10 years old na siya, mag-11 na siya ngayong September this year. Ganun pa man mga istorya, ang pananampalataya namin ay ang Panginoong Diyos naman ang may-ari ng buhay natin. Wala naman siguro pwedeng makakapagdikta kung kailan kukunin ang buhay ng tao, kundi ang Panginoong Diyos lang po, ang Ama. So tuloy pa rin yung buhay namin. We act normally. And so far, itong anak namin na ito, itong bunso naming anak, kahit ganito ito mga kaistorya, alam nyo, hindi naman siya alagain. Kapag ka okay lang yung health niya, masayahin siya. Masayahin kahit hindi siya nakapagsasalita, kahit hindi na nakapagsalita. Pero meron kaming sariling communication through eye contact, facial expression. Alam na namin kung ano gusto niya. Ano na siya sa bed niya, higa, nood ng TV, tapos pagdating ko, laro kami, kanta, kasi ang favorite niya ay videoke. At alam niyo ba mga istorya, mga paborito niyang kanta, ang mga paborito talaga niya na nagre-react siya, INC original music. Ang latest favorite song niya mga kaistorya ay Tutupad Pa Rin. Every time I sing that song, talagang nagre-react masayang masaya. Okay? Ngayon, noong papunta na ako sa bahay, kasi malayo yun din, mula office hanggang sa bahay namin, nasa mga 7 kilometers. So, kakain ng mga more or less mga 15 to 20 minutes na biyahe kasama yung traffic. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nagpanic si Mrs. Bihira lang yung magpanic sa anak namin. So mother's instinct, pakiramdam ko there's something wrong kasi nagpanic siya. So sabi ko sa kanya, manalangin ka. Ako naman mga kaistorya, habang pauwi, nanalangin ako. Nakipag-usap ako sa Panginoong Diyos. Nakipag-usap. Ang sabi ko, Ama, ikaw naman ang may-ari ng buhay namin. Ikaw man ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang may-ari ng buhay namin. Ikaw, ang totoo, ikaw man ang may-ari ng anak namin, ng mga anak namin, sa bunso. Kami, bilang magulang, tagapag-alaga lang kami. Pero ikaw talaga po, Ama, ang may-ari ng buhay namin. Ikaw ang may karapatang magbigay at ikaw din ang may karapatang kumuha. Pero mga kaistorya, hiniling ko talaga sa Ama. Sabi ko, Ama, ito'y pakikisuyo lang po. Huwag muna. Huwag mo munang kunin hanggat kaya namin.
hanggat kaya naming alagaan siya, huwag mo munang kunin kasi parang hindi pa namin kaya, Ama. Handa naman kaming magsakripisyo. Handa kaming mapagod para sa anak namin. Huwag mo lang kunin, Ama. Kaya pa namin. Ibigay mo pa ang anak namin sa amin. Sinabi ko pa, mga kaistorya, sabi ko, Ama, kung malapit na po ang Panginoong Hesukristo, baka pwedeng hanggang sa pagdating na po ng ating Panginoong Hesukristo. Kinausap ko po, mga kaistorya, ang Ama. Yung pagkausap na Ama talaga. Alam nyo, mga kaistorya, hindi pa ako nakarating ng bahay ay pumanatag na ang loob ko. Pagdating ko sa bahay, dali-dali kinuha namin ng bata, dala namin sa ospital. Alam nyo ba, mga kaistorya, talagang nasa delikadong sitwasyon na pala. Ang baba na ng sugar niya, nasa mga 60. Sabi ng nurse, delikado na yun. Kasi kung hindi daw naagapan, mga kaistorya, posibleng magkumatos ang anak namin. Kaya nung pagdating talaga niya sa emergency room, kasi wala na hindi na, parang wala nang response ang anak namin hindi man ito nakapagsalita. Binigyan siya ng sugar, tapos in-oxygen anak namin. Pero ang nakaka-amaze doon, mga istorya, bagaman ganun yung situation, ang totoo, itong hospital na ito ay pang mayaman ito hindi po kami mayaman, mga istorya. Pero ito yung isa sa pinaka-the best na hospital. Pero of course, anak ko yan buhay yan So, buhay first, pay later. Saka na ako mag-iisip kung saan ako kukuha ng pambayad. Alam nyo, mga kaistorya, kahit that time na inaagapan pa anak namin, panatag na ang loob ko. Pakiramdam ko talaga na dininig ako ng Ama. Pinagbigyan ako ng Ama sa panalangin ko. Hanggang sa, alam nyo, maliban na ang sugar niya pala ay very low, pati yung kuha niya, mga istorya, pati yung kuha niya, yung oxygen, nasa 79 na lang Oo. So mga nasa 79 na lang So mga kaistorya, kung hindi ka talaga, kung pababayaan ka talaga ng Ama, pwede ka talagang mahulog sa pagkakamali. Kasi anytime yun kung paano kung hindi namin naagapan yun. 79 na lang yung oxygen, ang sugar niya ay nasa 60. Pero hindi po itinulot ng Ama. Hanggang sa tumaas yung oxygen niya, naging 95. Hanggang ngayon, stable na po, 99. Ang findings po sa kanya ay pneumonia. Pneumonia C. Mga istorya, pneumonia C. Tapos hypoglycemia kasi ang baba ng sugar. Bakit ko ginawa ang content na ito? Gusto ko lang pong ipaalam sa buong mundo at sa mga hindi kaanib sa INC, lalong-lalo na sa mga nang babash at bumabatikos sa INC.
hindi nyo po kilala ang INC. Hindi nyo alam kung ano ang INC. Siguro magtataka kayo bakit ganito na lang ka-devoted ang mga miyembro ng INC. Nakita nyo naman yun sa National Peace Rally. Tapos marami pa kayong ginagawang mga issue na binayaran ang INC, may partido, may politikong nagbayad, kaya ganun karami ang tao. Mali, mga kaistorya, mali. Ang sagot dyan, bakit ganito ka-devoted ang mga nakaunawa, ang mga miyembro ng INC? Kasi ang Iglesia ni Cristo, ito kasi ang tunay na bayan ng Diyos. Ito po ang may tunay na Diyos. At kami po ay tinuturuan ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Ang sinusunod namin, ang direksyon namin, ang guiding light, aral ng ating Panginoong Diyos. At nadadama namin ang Panginoong Diyos dito sa INC. Nakakausap namin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kami mga INC, hindi man kami exempted sa mga problema sa mundo. Hindi. Kung ano yung nararanasan ng mga problema ng mga hindi INC, kahirapan, gutom, pag-uusig, sakit, nararanasan din namin yan, mga INC. Pero bakit ganito kami ka-devoted sa relihiyon namin? Hindi po dahil sa tao, kundi dahil po sa ating Panginoong Diyos, sapagkat dito po sa INC, damang-dama namin ang pagmamahal at pagkalinga ng Panginoong Diyos. Kakaranas man kami ng problema, pero panatag po, magaan. Bakit? Kasi sinasamahan po at tinutulungan kami ng Panginoong Diyos. Yun po ang sagot sa tanong, bakit ganito ka-devoted ang mga INC members? Dahil nararanasan po namin ang pagmamahal at pagkalinga ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka ang isang INC may problema, ang unang-una pong nilalapitan, tinatawagan ng INC ang Ama sa pamamagitan ng panalangin. At napakapalad po ng isang INC sapagkat isang panalangin pa lang, mararanasan mo na yung pagdinig ng Panginoong Diyos. Kaya yung mga bashers dyan, mga bumabatikos na maraming sinasabi sa INC, wala naman silang alam kung ano yung INC. Magsuri kayo. Magsuri. Magsuri kayo. Bakit ganito ka-devoted ang mga INC? Ito na yung sagot ko. Malapit po kami sa Diyos. Nakakausap namin ang Panginoong Diyos. Nadadama namin ang Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga bashers, bumabatikos, magsuri kayo. Pumunta kayo sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo, hanapin nyo ang ministro o manggagawa, hanapin nyo ang destinado, at sabihin nyong sasamba kayo sa INC. At doon nyo po mararanasan ang hindi nyo pa naranasang pagsamba sa buong buhay nyo. At magpadoktrina kayo, mga istorya, para magkaalaman na
Sige po, kasi ito yung baby namin, oh. Ito yung baby namin. Kasi asikasuhin ko muna. Wala kasi ang nanay andun sa bahay. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.